Sa dulong bahagi ng Barrio San Isidro, kung saan ang masukal na kagubatan ay tila yumayakap sa mabilis na agos ng ilog. Tahimik na namumuhay ang mag-inang Ana at Anyang. Si Ana ay nasa edad 27 at kilala sa kanyang katatagan ng loob at walang kapantay na pagmamahal sa kanya na 9 taong gulang na anak. Ang buhay nila ay payak at nakasandig sa pang-araw-araw na pagsusumikap at pagtatrabaho sa ilog upang kumita ng konti. Sa kaparehong baryo, bago pa man dumating ang tag-ulan, may isang matandang babae na lumipat mula sa napakalayong bayan. Siya ay si Tandang Salve. Sa mata ng mga kapitbahay, siya ay isang madasalin, tahimik at mabait na matanda na palaging nakangiti sa mga dumadaan na bata. Ngunit sa likod ng malalambot ng salita at korba ng katawan, nagtatago ang isang napakasamang lihim. Si Tandang Salve ay isang aswang, isang nilalang na nag-aabang ng tamang pagkakataon upang makakuha ng sariwang laman, partikular na ng bata at malinamnam na puso at dugo ng paslit na kagaya ni Anyang. Isang tanghali, ang sikat ng araw ay bahagyang natatakpan ng makapal na pangingitim ng mga ulap sa ibabaw ng kagubatan. Nagsimula nang maglakad ang mag-ina patungo sa dalampasigan ng ilog, bit-bit ang malalaking batya ng maruming labada. Anyang, bilisan mo na ng konti ang lakad mo anak. Tingnan mo ang kalangitan sa ibabaw ng bundok. Tila bubuhos na ang malakas na ulan bago maggabi. Kailangan natin na matapos ng maaga ang labada upang makauwi tayo bago magdilim ang daan sa gubat. Apoy Nay, agad ko pong ikakalat ang mga patpat at sabon sa tabi ng malaking bato para mabilis tayong makapagsimula. Nay, totoo po bang sinasabi ng mga kalaro ko sa baryo? Sinasabi nila na may masasamang elemento raw na nagtatago sa malalim na bahagi ng kagubatan kapag nag-aagaw ang dilim at liwanag. Huwag mong pinakikinggan ng mga kwentong kutsero ng mga bata sa kanto, Anyang. Hanggat kasama mo ako at hanggat nagdarasal tayo sa may kapal, walang anuman na masamang nilalang ang makakalapit sa'yo. Ang mahalaga ngayon ay tumulong ka sa akin para naman makatapos tayo ng maaga. Nakarating ang mag-ina sa dalampasigan ng ilog. Ang tubig ay malamig at malinaw, ngunit sa kabila ng kagubatan ay may kakaibang katahimikan na tila nagbabadya ng panganib. Nagsimulang maglaba si Ana, habang si Anyang naman ay tumutulong sa pagbabanlaw ng mga magagaan na damit. Habang abala ang dalawa sa kanilang ginagawa mula sa makapal na mga halaman sa kabilang panig ng ilog, dahan-dahang lumabas ang isang figura ng matanda na may hawak na bambu na bayong. Magandang tanghali sa inyo mag-ina. Napakasipag nyo naman, Ana. Malayo pa man ay naririnig ko na ang hampas ng pamalo sa batya ninyo. May puwang pa ba sa tabi ng malaking bato para sa isang matandang katulad ko na gustong magbanlaw ng konting basahan? Oo naman Tandang Salve. Haliho kayo. Maupo ho kayo dyan sa may patag na bato para hindi kayo madulas. Bihira ko kayo makitang napapadpad dito sa malalim na bahagi ng ilog Karaniwan, sa malapit na tulay kayo naglalaba. Naisipan ko kasi maglakad-lakad ngayong araw upang maghanap ng mga halamang gamot sa tabing ilog. Ngunit nang makita ko ang napakagandang batang ito, hindi ko napigilang lumapit. Napakalusog at napakagaling tumulong ng iyong anak. Ilang taon na ba ang magandang batang ito, Ana? 9 na taon na po ako Tandang Salve. Magaling na po akong magbanlaw ng mga dasal at panyo ni inay. 9 na taon. Napakagandang edad. Sariwang-sariwa pa ang dugo mo at sigurado ako napakabuti mong anak. Lapit ka rito sa akin, iha. Mayroon akong konting matamis sa aking bulsa na galing pa sa aking lumang bayan. Gusto mo bang kumuha ng isa? Naku, maraming salamat na lang ho Tandang Salve. Ngunit kararating lang ho namin at kailangan na naming matapos kaagad ang aming ginagawa bago bumuhos ang ulan. Anyang, kunin mo ang malaking kumot at tulungan mo ako sa pagpiga. Huwag ka namang masyadong mahigpit sa iyong anak, Ana. Ang mga batang katulad ni Anyang ay dapat pinaiinom ng matamis at pinapakitaan ng pagmamahal. Tingnan mo ang kanyang mga balat. Napakaputi at napakakinis. Masarap sigurong alagaan ng ganitong bata, no? Napakalinis ng kanyang tibok ng puso. Panigurado ako doon. Tinitigan ng matagal ni Tandang Salve si Anyang. Ang kanyang mga mata na dating tila lantang dahon ay biglang kumislap ng isang kakaibang liwanag. Isang gutom at masamang hangarin na hindi naisip ni Ana sa umpisa. Naramdaman ni Ana ang biglang paglamig ng hangin sa paligid at ang pagbabago sa kilos ng matanda. Dahan-dahang inilagay ni Ana ang hawak niyang pamalo sa harap ng kanyang kandungan. Iba ho ang tingin niyo sa aking anak Tandang Salve at tila hindi na ho pangkaraniwang matanda ang inyong mga salita. May kailangan pa po ba kayo sa amin? Bukod sa pagbabanlaw? Huwag kang magalit, Ana. Nagagandahan lamang ako sa anak mo. Alam mo ba, sa bayan na pinanggalingan ko sa kabila ng kabundukan,
Ang mga batang tulad niya ay napakahalaga. Ang kanilang dugo ay nakapagpapanatili ng lakas at ang kanilang puso ay nagbibigay ng walang katapusang buhay sa mga tulad ko na nanghihina na. Nanay, natatakot po ako sa mga sinasabi ni Tandang Salve. Ang garalgal na po ng boses niya at parang tumataas na po ang kanyang balikat. Tumayo ka sa likod ko, Anyang. Huwag ka nga alis sa tabi ko kahit anong mangyari. Tandang Salve, pakiusap ho. Lumayo na kayo sa amin. Bumalik na kayo sa baryo. Hindi maganda ang inyong pananalita. Bakit naman ako uuwi kung ang pinakamasarap na pagkain ay nakain na sa harap ko? Napakalayo ng nilakad ko mula sa kabilang bayan upang makahanap ng tulad ni Anyang. Akala niyo ba inapadpad lamang ako rito ng walang dahilan? Matagal ko nang pinagmamasan ng anak mo mula sa malayo. Habang naglalaro siya sa bakuran niyo. Ang kanyang puso ay sariwa, walang dungis. At napakalinamnam kung kakainin habang pumipintig-pintig pa. Diyos ko, hindi ka tao. Ikaw ang aswang na sinasabi ng mga matatanda na lumipat sa aming bayan. Lumayo ka sa anak ko bago kita patayin gamit ang pamalong to. Tingin mo ba, matatakot mo ako sa kahoy na hawak mo, Ana? Huli na ang lahat para magmakaawa ka. Walang ibang tao sa bahaging ito ng ilog. Walang makakarinig sa inyong mga sigaw. Ang dugong yan ng iyong anak ay magiging akin ngayong hapon. Biglang nagbago ang kaanyuan ni Tandang Salve. Ang kanyang nakakurbang likod ay dahan-dahan na tumawid at humaba. Ang kanyang mga kuko sa kamay ay naging matutulis at may itim. At ang kanyang mukha ay naging napakabagsik habang ang mga mata nito ay naging kulay dugo. Ang matandang madasali na kinagigiliwan ng baryo ay tuluyan ng naghubad ng kanyang pagbabalat kayo. Napasigaw sa takot si Anyang habang mahigpit na humawak sa damit ng kanyang ina. Nanay, ang mukha niya. Tulungan mo ako. Ayoko pong makuha niya po ang puso ko. Hindi ko ibibigay ang anak ko sa'yo, Tandang Salve. Masama kang nilalang. Kahit ibuwis ko ang buhay ko, hindi mo mahahawakan kahit isang hibla ng buhok ng anak ko. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon sa pagtatanggol sa kanya, Ana. Lahat ng inang tulad mo ay nagtatangkang lumabaan. Ngunit sa huli, ang laman ng inyong mga anak ay nagiging pagkain ko pa rin. Ibigay mo na siya sa akin. Nang mabilis upang hindi ko napahirapan ang iyong pagkamatay. Kahit kailan, hindi magtatagumpay ang masama laban sa pagmamahal ng isang ina. Anyang, tumakbo ka patungo sa malaking puno ng akasya sa itaas ng dalampasigan ng ilog. Huwag kang lilingon. Hindi po ko tayo iwan, Nay. Kakainan ka rin po niya. Tumakbo ka na, Anyang. Sundin mo ang nanay. Magdasal ka at magtago sa gilid ng malaking ugat. Ako nga harap sa halimaw na matandang to. Nagsimulang tumakbo si Anyang pataas sa mabatong dalampasigan patungo sa kagubatan habang umiiyak. Agad na sumugod si Tandang Salve ng napakabilis patungo sa kinaroroonan ng bata. Ngunit mabilis na humarang si Ana at buong lakas na inihampas ang matigas na pamalo sa mukha ng aswang. Nagkaroon ng malakas na pagtama at napaatras ang matanda na pumatak ang maitim na dugo mula sa kanyang labi. Pagsisisihan mo ang ginawa mong yan, Ana. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Wawasakin ko ang iyong dibdib bago ko sundan ang iyong anak. Halika, subukan mo akong lapitan. Hindi ako natatakot sa Tandang Salve. Hanggat may hininga pa ako, hindi mo mailalapit ang mga kuko mo sa anak ko. Napakasarap pakinggan ang lakas ng loob ng isang ina na nag-aagaw buhay. Ngunit ang bilis at lakas ko ay hindi mapapantay ng isang karaniwang taong tulad mo. Mabilis na sumunggab si Tandang Salve patungo kay Ana gamit ang kanyang matutulis na kuko. Sinubukan ni Ana na depensa ng kanyang sarili gamit ang pamalo. Ngunit sa lakas ng nilalang, nahati ang kahoy sa dalawa. Nabaon ang mga kuko ni Tandang Salve sa balikat ni Ana dahilan upang mapalhod ang ina sa batuhan at humiyaw sa matinding sakit na nararamdaman. Tumawa ng malakas ang aswang habang nakatingin sa sugat ni Ana. Nararamdaman mo ba ang sakit, Ana? Yan pa lamang ang simula. Kapag natapos na kita, susundan ko ang anak mo at dahan-dahan kukunin ang kanyang puso habang nakatitig siya sa akin. Wala na makakaligtas sa inyo. Mamamatay man ako ngayon, hindi mo makukuha ang anak ko. Kahit na may malalim na sugat sa balikat at dumanak ang dugo sa kanyang mga damit, kumuha si Ana ng isang matulis at mabigat na bato sa kanyang tabi habang nakataas ang kamay ni Tandang Salve upang isaksak ang kanyang mga kuko sa leeg ni Ana. Buong lakas na pinatama ni Ana ang matulis na bato sa gitna ng mata at noo ng aswang. Napasigaw sa matinding sakit ang matanda at napaatras habang hawak ang kanyang mukha na nagdurugo ng maitim na likido.
Ang mga mata ko, ang mukha ko. Papatayin kita, Ana. Papatayin kita. Walang kabutihan na natatalo ng kasamaan, Tandang Salve. Tandaan mo yan. Habang hawak ni Tandang Salve ang kanyang nasaktang mukha at medyo nawala ng balanse, gumapang si Ana patungo sa malaking batya na may lamang tubig at mabigat na sabon. Buong lakas niyang iniangat ang batya at itinapon ang lahat ng laman nito kasama ang tubig at matapang na sabon sa labada. Diretso sa mukha at mga sugat ng aswang. Ang matapang na sabon at tubig ilog ay pumasok sa mga sugat at mata ni Tandang Salve. Dahilan upang lalo itong mamilipit sa sakit. Napakasakit. Walang hiya ka, Ana. Hinding-hindi ko papatawarin ang ginawa mo sa akin. Nag-aalab ngayon ang aking mga mata. Yan ang nararapat sa halimaw na kagaya mo na nabibiktima ng mga walang laban na bata. Hindi na pinatagal ni Ana ang pagkakataon. Alam niyang hindi magtatagal ang epekto ng sabon at bato sa halimaw. Kinuha niya ang natitirang kalahati ng nabiyak na pamalo na may matulis na dulo at buong lakas na itinakbo patungo kay Tandang Salve. Habang ang aswang ay bulag pa sa sakit, buong lakas na isinaksak ni Ana ang matulis na kahoy. Diretso, sa gitna ng dibdib ng aswang. Hindi ito pwede. Isang karaniwang ina lamang. Paano ba nagawa ito? Ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak ay mas malakas kaysa sa anumang kadiliman o aswang na dala mo. Mula sa malayong bayan, mamamatay ka na at lumayo sa aming bayan. Nang maibao ng matulis na kahoy sa dibdib ni Tandang Salve, ang matanda ay bumagsak sa mababaw na bahagi ng ilog. Ang maitim nitong dugo ay humalo sa agos ng tubig habang ang kanyang anyong halimaw ay dahan-dahan na naglaho at bumalik sa anyo ng isang payat, kuba at lantang matanda hanggang sa tuluyan itong mawalan ng hininga at tangayin ng mabilis na agos ng ilog patungo sa malalim na parte. Nakahinga ng malalim si Ana habang hawak ang kanyang sugatan na balikat. Kahit nahihilo sa sakit at pagod, mabilis siyang tumayo at tumakbo pataas sa dalampasigan upang hanapin ang kanyang anak. Anyang? Anyang? Anak? Nasaan ka? Ligtas na tayo. Wala na ang masamang nilalang. Anyang? Nanay, andito po ako sa likod ng malaking akasya. Nag-aalala po ako sa inyo, Nay. Sugatan po kayo. Lumabas si Anyang mula sa likod ng malaking puno habang umiiyak at mabilis na tumungo sa kanyang ina. Niyakap ng napakahigpit ni Ana ang kanyang anak habang lumuhod pa sa lupang basa ng paunang patak ng ulan. Ligtas ka na, anak. Ligtas na tayo. Wala na makakapanakit pa sa'yo habang narito ang nanay. Huwag ka nang umiyak. Nakita ko po mula sa malayo kung paano niya pinaglaban ng buhay ko, Nay. Napakasama ni Tandang Salve. Akala ng lahat ay mabait siya. Natatakot po ako na baka bumalik po siya, Nay. Hindi na siya makakabalik pa, anak. Tinangin na ng agos ng ilog ang kanyang masamang katawan. Ang mahalaga ngayon ay magkasama tayo at wala nang mangyayaring masama sa'yo. Halika na. Kailangan na nating bumalik sa baryo upang ipagbigay alam sa kapitan ang nangyari at gamutin ang sugat ko. Awakan niyo po ang kamay ko, Nay. Tutulungan ko po kayo maglakad. Kayo po ang pinakamatapang na ina sa buong mundo. Basta para sa'yo, Anyang. Kakayanin ko ang lahat. Hinding-hindi ko hahayaan na may anumang masamang nilalang ang kumuha sa anak ko. Tayo na. Bago pa lumakas ang ulan. Kahit nanginginig pa ang mga binti sa matinding takot at pagod, naglakad ang mag-ina papalayo sa ilog. Habang ang mga naonang patak ng ulan ay nagsimulang pumatak sa mga dahon sa kagubatan. Nalinisan ng ulan at agos ng ilog ang bakas ng labanan. Ngunit ang katapangan ni Ana at ng kanyang walang kapantay na pagmamahal sa anak na si Anyang ay mananatiling isang patunay na walang anumang dilim o aswang ang makakatalo sa ilaw at proteksyon ng isang tunay na ina.